lahat ang 5 days. Kasi nga, pang last quarter na yun of the year. No? Pwede na po yun. Ma-allowed na po kayo. Yung mga October, alanganin pa yung 5. So, pwede pang 4 pa lang yun doon. November, alanganin din po. Mga December, i-approve na ng HR yun. Yung 5 na yun. Okay? So, dito pa lang, no? Malinaw na, no? Basta may question, okay lang, no? Pero pag sa payroll, dito na tayo mamaya. Okay. Bachelor's allowance naman tayo, guys. Bachelor's allowance or BA is given to a bachelor degree holder, employee assigned at Wilcon Depot Inc., who can submit a copy of his, her official and authentic copy of transcript record. No? So, sino-sino daw ba yung mga magkakaroon ng bachelor's allowance? Ang entitlement will start on the day of the submission of TUR. Okay? Amount is different per region. Refer to next slide. Meron tayo mamaya. Release is one cut-off behind. Mamaya, explain ko yan. Note that the BA is prorated. Absence will be deducted, no, kapag may absent. Okay. Bachelor's allowance BA. Ang magkakaroon po nito, lahat po ng mga empleyado na naka-assign kay Wilcon and dapat degree holder. Okay, ano ba yung mga degree holder? Ito yung mga posisyon ng mga degree holder. CCTV operator, cashier, data encoder, product consultant, and customer service. Yung 5 po na yan, no, sila po yung mga magkakaroon po ng bachelor's allowance. Okay, so dapat kayo po mga nabanggit kong posisyon, kung kayo po yan, dapat po doon sa pag-sign nyo ng contract, madala nyo na yan, no? Yung mga TOR na yan. Kung wala pa, so wala pa po tayong bachelor's allowance, hindi pa po kayo makaka-receive. Halimbawa, nakatatlong buwan kayo na duty, na walang BA, tapos naka-provide kayo ng TOR, so doon pa lang po mag-i-start yung inyong bachelor's allowance. Yung 3 buwan po na nakalipas, hindi po mare-retro yun, no? Walang retroactive. Okay? Kung kailan lang po kayo nakapag-start, no? Nakapagpasa. At sa mga magsisend through email ng mga requirements, so rest assured, no, na i-remind nyo yung HR nyo na nakapag-send na kayo. Huwag yung mag-assume na kayo na na-email na. Kasi hindi niya orientation pa ako. Oh, nagagalit na. Okay, so balik tayo. So yun, no? Kailangan po ma-notify nyo kapag through sending email, no, yung mga TOR, yung mga ipinahabol nyo lang. Para po yung mismong araw na yun na sinend nyo, ay ma-notify si HR para maipasa niya kay Wilcon yan. Kasi yun po yung magiging patunay na nakapagpasa na kayo, no? Kasi baka mamaya nakapagpasa na kayo, wala pa rin kayong bachelor's allowance. Ang hirap naman. Okay. So, doon sa pag-release ng bachelor's allowance, one cut-off behind daw, no? So, meron tayong cut-off mamaya. So, ang sinasabi rito is, ang marireceive yung bachelor's allowance sa cut-off na to is marireceive nyo dun sa next cut-off. Mamaya, nilinawin ko pa yan para at least mas maintindihan. Okay? Then, baka inisip nyo na kahit 5 araw lang ang pinasok nyo, ganito pa rin ang marireceive nyo. Hindi po, no? Prorated po. Ibig sabihin, mababawas po yung absentee niya. Okay? Kaya, yan na po yung mga rate ninyo kapag may bachelor's allowance kayo. So, hati-hati po yan per cut-off, no? So, sa NCR, 3,000, 1,500 per cut-off. Region 1, Region 2, Tigwa 1,500, monthly yan, ha? Then, 750 per cut-off. Region 3 and Region 4A, no, yung Calabarzon natin is 2,000 and 1,000 per cut-off. Okay? So, paano marireceive yung per cut-off? Next slide. Kasi pang-weekly natin. Okay, ito na yung cut-off natin, guys. So, ang cut-off natin is 10 to 24. Ang payroll po natin is every 7th of the month. Okay, tuwing 7. Kapag ang cut-off natin is 10 to 24. Ang cut-off naman na next is 25 to 9. Ang payroll naman po natin is 22. So, guys, take note ha na ang payroll natin ay every 7 at 22. Okay? Kapag natapat po ang 7 at 22 ng Sabado, sa Sabado po mismo ang payroll. Kapag natapat naman po ito ng Linggo, Lunes na po ang sweldo natin. Klaro ha?
Kapag natapat ng Sabado, Sabado mismo. Kapag natapat ng Linggo, Lunes na. Okay? Minsan may mga instances no na ang payroll natapat ng Sabado at Linggo, Friday ng gabi meron na pong sweldo. Okay, mag-check na kayo dun sa mga ATMs niyo, may sahod na po ng Friday. Okay? May mga instances po na gano'n. May maaga po nilang natatapos. Pero, kunyari, sa susunod na payroll, natapat ulit, no? Natapat ulit ng Sabado at Linggo. May mga iba nagtatanong, Sir, natapat ng Friday eh. Natapat ng Sabado eh. Friday kaya, meron na yan. May sahod na kaya kami Friday. Isa lang naman ang isasagot ko sa inyo. Ano po ba yung orientation ko kapag natapat ng Sabado? Sabado mismo. Hindi sir, kasi nung Friday nagkataon na natapos nila kasi ibibigay na yan. Hindi na nila patatagalin yan. No? So, ganun po. Kasi kung minsan, nagtatanong pa eh. Para ino-orient naman, no? Na kapag natapat yung Asyeri at 22 ng Sabado ay Sabado mismo. At pag Linggo, Lunes na. Okay? So, klaro ha, yung cut-off natin. Kung pag nag-start daw kayo bukas, 14, pasok mo yan sa cut-off natin ng 10 to 24. May 10 to May 24. So, ilang araw yun? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. So, may 11 days. So, kapag may isang day o pa kayo dito, ay nasa mga 10 araw ang pinasok nyo sa loob ng cut-off ng 10 to 24. At ang unang sahod nyo po ay June 7. Okay, June 7 po ang unang payroll ninyo. So, yung 10 to 11 days na pinasok nyo po, ay sasahurin nyo sa June 7. Ang tanong, Sir, makakatanggap na ba kami ng bachelor's allowance dyan? So, hindi pa, no? Ang bachelor's allowance nyo po ng 10 to 24 sa susunod po na cut-off, no? Kasabay po ng payroll nung kasunod, nung 22. Yun po yung paliwanag kanina yung nakalagay na release is one cut-off behind. Klaro po, mga bachelor's degree holder natin. Klaro ha? Na yung bachelor's allowance nyo ng 10 to 24, no? Kung nag-start kayo bukas, nakapagpasa na kayo ng TOR, siyempre entitled na talaga kayo sa bachelor's allowance. Kaya lang, yung cut-off na to ng bachelor's allowance nyo, dito nyo pa marireceive sa 22. At yung cut-off naman ng 25, no, ng May 25 to June 9, no? May 25 to June 9, sasahurin nyo ng June 22. So dito po papasok o sasabay yung bachelor's allowance nyo nung pinasok nyo ng 10 to 24. At yung bachelor's allowance naman ito ng May 25 to June 9, no? Sa July 7 naman siya papasok. Okay? Klaro ha, magtatanong po kapag nalilito guys. Kasi baka mamaya, pagdating sa bachelor's allowance, Sir, bakit kulang yung bachelor's allowance ko? Sir, kompleto naman yung pinasok ko. Ngayon cut-off, kompleto. Nung nakaraang cut-off, kompleto kaya? Baka doon ang kulang. Kasi yun yung natatanggap mo ngayon, yung nakaraan. Ganun po. Ha? Okay. Note if you are using DTR, no? Hindi na po kayo gagamit ng DTR. Bukod sa mga promodizer. Meron ba dito i-deploy na promodizer? No? Promodizer, yun ang position. Wala, no? So, lahat po ay mag-biometrics. Yes, Jeffrey Bautista, anong tanong, sir? Sir, bali po ba kung halimbawa po mag-start po kami, No po. magkakaroon po kami ng pondo? Walang pondo, sir. Kumbaga sir, halimbawa po, kung ano, yun na din po sasahod na din po kami agad Yes po. pag nag-start. Yes po. Po. Kumbaga, kumbaga mag-start kayo bukas, sir, cut off yan, sir, ng 10 to 24, tama? Opo. So, sasahurin nyo na yun ng 7, sir. Walang pondo. Yun na po yun. Yun po yung sasahurin nyo ng June 7. Tapos, yung mga pinasok nyo naman ng May 25, tuloy-tuloy lang. May 25 naman to June 9, sa June 22 naman ang sahod niya. Sige po sir, thank you po. Kumbaga sir, parang wala siyang pondo, ganun sir, no? Wala talagang pondo. Kumbaga, malayo lang yung cut-off natin doon sa payroll date. Sige sir, thank you po. Ganun po. Pero wala tayong pondo. Gusto Yun na yun. po yung Kung sa ano yung may pinasok nyo bachelor's nitong allowance. May 14 hanggang 24, yun na po yung sasahurin nyo sa June 7. Tapos yung mga pinasok nyo naman na 25 ng May, hindi po pupundo yun. Kasi dire-diretso yun. Sasahurin nyo naman po ng June 23. Ha? So, para Sir, malinaw. excuse, sir. Head, Pag sir, sahod, sir, every sahod po, sir, automatic, bigay din po yung payslip.
or request pa po? Okay. Hindi kayo magre-request, sir. At pwedeng sabihin, hindi naman automatic kasi siyempre, sir, ang magpiprint po ang office, di ba? For example, na-assign ka sa Valenzuela, binondo po yung opisina. So magpiprint po sila, sir, mga 3D siguro, sir, mataas na yun. Makaka-receive ka ng Okay. payslip nun. Okay po, sige po. At meron din tayo, sir, bibigyan, upon deployment nyo, sir, pag assign nyo ng contract sa HR, pwede rin kayo, sir, humingi ng link ng payslip ninyo. Meron tayong online payslip. Mismo, Ay, okay sir, mas maganda po yun. makaka-receive po kayo nun. Pero dapat yung payslip na pinapadala po doon sa branch, pipirmahan nyo pa rin yun. Kasi yun yung pinapasa namin sa dole. Okay po. Sir, may tanong ako, sir. Go ahead, Sir Hello Richard. po. Sir, yung ano po kasi hindi ko na ano po kanina din. Ano po yung uniform ng forklift operator? Forklift operator, sir, parang sa utility worker naman, sir. Maong lang din, sir. Maong na pantalon. Kapag start pa lang muna natin, mag-polo shirt na white lang muna, sir. Tapos yung sapatos natin, sir, kung may safety shoes ka, sir, safety shoes, or di kaya yung mga rubber shoes na mga pang-basketball, yung mga ganun, pwede naman po yun. Okay. White polo shirt po, White sir. polo shirt lang Yes po. muna, sir. White polo shirt lang muna. Okay. Sige po, sir. Okay. Tsaka sir, yung Pass ko lang po yung sa mga bachelor's ang alam tanong ko lang din po, wala po ba talagang allowance si operator pag sa Yes. Opo, sir. Wala pa po sa ngayon, no? Pero ongoing kami dyan, sir, sa negotiation sa mga ganyan. Kasi skilled position kasi yan. Pero sa ngayon Opo, po, yun nga. wala pa pong discretion na binigay sa amin si client po. okay po. Thank you, sir. Sige po. Pero balang araw siguro, ano? Hintay-hintay Oh, rin sana nga. siguro, malay mo, sana. No? Kasi yung ito po yung inalis akong trabaho po kasi may allowance po kasi kami din. Ang allowance kasi, sir, no? Yung mga bachelor's allowance na yan, yung mga daily allowance na yan, wala talaga sa kontrata siya, no? Wala po yan sa kontrata. Discretion lang po. Ibig sabihin, binibigay lang po Okay yan po. ng parang pampalubag loob. Okay po. Sige sir, sana magkaroon din po sa amin. Thank you sir, thank you. Sana, no? Sana. Same lang yun din po, sir, sa sir, sa utility helper, sir, ng uniform. Yes, sir, parehas po. Ang uniform mo, sir, ay sa pag-start lang, sir, white polo shirt lang muna, sir, tapos maong na pantalon. Okay? Maong na pantalon. Tapos sapatos, sir, kung may safety shoes ka, safety shoes. No? Kung bibili ka pa lang, Walang safety shoes na, safety bilhin shoes, mo. sir. Pwede lang rubber shoes, sir. Rubber shoes, yung mga pang basketball, pwede na yun. Basta't malinis, matibay. Okay, sir. Sir Leo, go ahead, sir. Sir, delivery helper, sir. Delivery helper, sir, as is muna tayo, sir. Ganun pa din po, ano? Maong white polo shirt. Kasi mag-i-issue naman kami sa iyo, sir, ng si Tripoli po ang magbibigay mismo sa iyo, sir, ng uniform po. Okay po, thank you, sir. Kami po magbibigay sa iyo. Si utility, si Wilcon po yan kasi sa kanila po yung uniform niya. Yung sa delivery helper at saka sa driver at sa janitorial po, kami po ang magbibigay ng uniform niya. Thank you, sir. So, next tayo. Sundan pa natin. Okay. 13 month, cut-off ng 13 month, October 25 to October 24, 2026, no? So, pag nag-start kayo bukas May hanggang October 24 po ang computation niya. Okay? Ang release po niyan ay December. Okay? If you will resign, if you are required to submit a notice of resignation at least 30 days before your last day, and the company as stated in your contract, it will be your rollover period. So guys, kapag halimbawa no, sa resignation, magplano kayo na mag-resign, meron tayo rendering na 30 days guys ha, sa kontrata na pipirmahan ninyo. So ano ibig sabihin no? Para lang meron kaming period para maghanap ng kapalit. So kung may plano kayo mag-resign sa susunod na buwan, ngayon pa lang, magpasa na po kayo. Magpasa na po kayo ng resignation para yung effective doon next month. No? So, ganun po dapat. Kapag magre-resign tayo, kami po tinatanggap lang ni Triple E yung immediate resignation, depende po sa recommendations ng doktor, no? Kasi may mga ganun po. Kaya po may immediate resignation kasi doon sa kanyang
physical, no, or kaya sa kanyang katawan, no, yung kanyang appearance o yung kanyang health. Kasi may mga instance kasi na nagkaroon na siya ng sakit, hindi niya na kaya mag-perform, kaya yun, file na siya ng resignation, immediate po yun, wala na pong rendering nun. Pero kung halimbawa, may mga ano lang, may better opportunity, wala naman pong problema yun. Pero meron tayong rendering of 30 days. Yes, yes, Sir Jeremy, go ahead, sir. Sir, tanong ko lang po, bukod sa mga yan, ano pa po yung benefits ng ano po, triple E na pwede naming magamit? So, kung ano yung mandated ng DOLE, sir, yun po yun, no? So, salary, benefits. Meron mamaya yung may explain ako sa inyo, may papakita ako sa inyo, yung health insurance po. Meron pa tayong health insurance doon sa payslip, no? Para at least, meron akong maiksing tawag ko nito, yung video presentation para mas maintindihan ninyo. Then pwede ko pong dagdagan ng kahit konting kaalaman ko kasi ako member ng health insurance na yun. So, yun po yung isa, sir, sa madadagdag niyo po mga benefits po. Salamat po, sir. Okay, so ulitin ko po kapag mga resignation, kapag nagplano kayo, hindi naman kasi kailangan on the spot kasi pwede pa naman bawiin yun. No? Hindi kayo tutuloy, hindi bawiin nyo yung resignation nyo. At ang pagpasa ng resignation, hindi po sa manager, guys, no? Sa Tripoli po, sa HR po. Kung sino yung nag-sign, sino nag-assist sa iyo nung nag-sign ka ng contract, doon nyo po ipapasa yung resignation nyo. At dapat naka-address yan kay Triple E, hindi kay Wilcon. Ha? Ang gagawin nyo lang sa manager, doon sa manager nyo, mag-inform lang kayo verbal. Magre-resign na po ako next month. FYI lang po. Ganyan. Pero yung letter nyo ng resignation, doon po ipapasa yan sa HR. Hindi po through email at chat, no? Personal po yan ihatid sa opisina kasi mayroon po kayong acceptance letter na ibibigay. Meron pa po kayong marireceive na acceptance letter tsaka yung clearance po. Kasi pag wala po kayong acceptance letter at wala rin po kayong clearance, it will be considered as AWOL pa po yung status ninyo. Okay? Hindi po valid yung pagre-resign na yun. Okay? So, 13 month will be released on form of check, not later than 2 months, or clearance submissions by schedule. Last pay will be released in form of a check 7 days after payroll. So, ito naman yung halimbawa, guys, no? Nag-resign kayo. Hindi nyo na, ayaw nyo na. So, yung last pay nyo, yung last cut-off na pinasok nyo, hindi na po yan papasok sa ATM ninyo. Okay? So, ang last pay nyo ay check-in na po. Okay? So kung A7 po yung huling sahod nyo, 7 na payroll, hindi na po papasok sa ATM nyo ng A7 o ng A7. Check-in na po yan, pero hindi nyo pa po makukuha yan ng 7 after 1 week. So tawag po kayo sa HR nyo or sa accounting na magpa-schedule kayo sa last pay nyo ng mga 13. No? Tawag kayo ng mga 13. Okay? So para pag sinabi niya, sige sir, sa bukas po, report ka dito sa accounting, kunin mo yung check-in mo dito. Check-in na po kasi ang magiging last pay mo. Okay? So after a week po, hindi po yung mismong araw ng payroll mo, makukuha yung check-in na yan. At ganoon din naman yung 13 month, no? Actually, pinakamatagal na rin naman yung 1 month, no? Ang iba naman, ang ginagawa, sinasabay na nila pagkuha. Kanyari, hindi na nila pinalo up mo na yung last pay. So, ang ipinapalo up po nila yung 13-month pay nila. Ma'am, pwede po bang magpalo up ng 13-month pay? Kasi, upon yung clearance nyo kasi guys, kapag pinasa nyo na yung clearance nyo, yung HR mismo magpapaliwanag sa iyo kung kailan ka dapat po na. Maglalagay po siya ng date doon. Sir, ganitong petsa tawag ka. Ipalo up mo yung 13-month mo. Ito yung kakausapin mo. Ito yung hanapin mo. Ganun po. Tuturuan po kayo doon. Okay? So, check it po yun. So, pwedeng isabay po yung last pay doon. Pero usually po, dahil matagal po yung 13 month, yung prorated 13 month na natitira nyo, pero yung last pay, pwede nyo na po yan kukunin o ipa-schedule o pick upin yung check-in after 1 week po. Pa-schedule na kayo. Pero, to be advised, no? Please be advised na kailangan itawag nyo muna. Baka mamaya kasi pupunta kayo doon. Sabi ni sir, after 1 week naman, so 7 yun. So 14, pumunta ka ng 14. Hindi ka tumawag. Nag-leave pala yung gumagawa ng check o yung secretary, wala. So, sayang naman ang punta niya. So, kailangan mga 10 or 13, tawag kayo, pa-schedule ako ng last day. Ganun po. Ha? Okay, next tayo. Okay, attendance slip. So, ano yung ibig sabihin nito?
So ito po ay ginagamit, no? For example, andali guys, excuse lang, kung wala akong tubig, medyo mangangati lang lalaman ako. Raymond ka klaro ang tanong niya rito, sir, may tanong po sana ako pag may nag-issue na po ng uniform, ang Wilcon, salary deduction po ba yan? So yung unang issue po ng uniform ninyo is free. Okay, libre po yun, no? Kahit dito sa Tripoli, yung mga sa janitor, sa delivery, tsaka sa driver, free po yung unang bigay namin. Pero kung gusto nyo pong magdadagdag doon para hindi naman, para mas marami na yung uniform, pwede naman po kayo bumili na, no? Bibili nyo na po yun. Okay, kung sa Wilcon, kung magpapadagdag kayo, bili na lang po kayo, okay? Yeah. Okay, about sa video, sir, mamaya papaliwanag ko sa inyo, sir, yung about sa video, yung sa ATM. Okay, dito muna tayo. Wala Attendance ko list. pala. Nagagadalay ka na mo, gakwaw. Stream ko yung ginas ka masugod. Okay, sa attendance slip, ito yung mga ginagamit guys, no, kapag hindi pa tayo na-enroll sa biometrics. For example, pag nag-duty kayo bukas kay Wilcon, hindi pa naman kayo talaga mai-enroll sa biometrics yan. No? Pagdating nyo doon, usually po, ang oras niyan ay 7:30 AM. No? So, siyempre, dapat darating tayo doon bago mag 7:30. So, mas early as 7:30, mas mauna tayo dapat dun sa schedule natin. So, anong gagawin, sir, para makapag-type in kami doon? So, logbook lang muna, no? So, ibibigay nyo po yung endorsement doon sa gwardiya. Yung si gwardiya po, ilalagbook po kayo, ilalag kayo, sir, mag-log ka dito. Okay? So, kapag nakapag-log na kayo, siyempre, papasok na kayo niyan, no? So, wala pa po kayong records doon sa biometrics. So, for example, along the way, no, buong araw na yon, no, buong araw, hindi kayo na-enroll ng manager. So, ang gagawin nyo, guys, yung araw na yan, no, mga pag-lunch nyo, hanapin nyo na yung coordinator natin, yung Tripoli coordinator natin. Hihingi po kayo nitong attendance slip na to. Okay, pilapan nyo lang, pangalan nyo, tapos branch, kung saan Wilcon kayo, Wilcon Calapan, o Wilcon Bacolod, yung mga ganyan. Okay, then date, kung kailan kayo nag-start. So for example, kung tomorrow, May 14, 2026, so yung login nyo sa logbook kanina na before 7:30, kung anong oras yun po ang isusulat nyo dito. Kung sabihin natin 7:20, no? 7:20 ilagay nyo dyan. Then, lunch break, kung anong oras kayo nag-lunch break, 11. Kung anong oras yun. Then, lunch break in, ano ba yun? Alas 12 kasi isang oras po yun. Coffee break out, alas 3. Tapos, coffee break in, 3:15, no? 15 minutes. Then final out is 4:30 ng hapon. Okay? So, dapat, kapag hindi kayo na-enroll sa biometrics, kompleto po dapat ito. Then, reason nyo, hindi pa po ako na-enroll sa biometrics. Ganun lang po. Pwedeng English, pwedeng Tagalog. No? Then, employee signature mo, pangalan mo, pirma sa taas. Certified correct. No? Ibigay nyo, yung nagbigay sa iyo na coordinator na nitong form na to, pipirmahan niya yan, i-check niya yan doon sa time in at time out mo. Then siya na rin mismo ang magpapapirma niyan doon sa branch manager, sa OM niyo, operation manager, no? Pero, for example, pag time in mo ng 7:20, okay, hindi ka pa na-enroll, so dito, lagay mo time in. Mga alas 10, bago ka nag-lunch break, in-enroll ka ng manager, o na-enroll ka na sa biometrics. Ang tanong, sir, ilalagay ko pa po ba rito yung lunch break out ko po. So, hindi na, no? So, mapuputol na po yun. Hanggang lunch, time in ka lang ng umaga. Yung lunch break in, pag out ka na sa bio, pag lunch break out, time in ka na sa bio, doon na po sa biometrics na po lahat yun. Okay? So, yung araw na yun, kulang lang ng time in, ito po yung magtatapal doon. No? Pero kung yun nga, yung kung buong araw hindi kayo na-enroll ng manager, lahat kompleto po dapat yan. Eh, ang tanong, paano sir, bukas, kinabukasan, hindi pa rin kami na-enroll buong araw? Eh, ito pa rin. Ito lang. Araw-araw lang kayo gagawa nito. Kompleto lang dapat ito. Okay, klaro ha? At huwag niyong kalimutan kasi ang hirap nun, pumapasok kayo, kulang sweldo niyo, unfair yun. Hindi tayo papayag sa ganun. Okay? Okay, so, pag nag-overtime, dito na rin po. Ito rin po, diretso na yan, overtime in. Tapos, ang overtime natin, sir, upon approval ng manager, ha? Hindi lang sa gusto natin. Okay? Kapag product consultant tayo, meron tayo set 4:30 na, no?
ang customer natin hindi pa tapos, so wag niyo iwanan. Tapusin niyo muna yan, then mamaya-maya paalam niyo na kagad sa manager, ma'am. Nag-uti po ako ng 30 minutes kasi po, tawag nito, may inassist po akong customer. Tinapos ko na po. Okay? Yes, Sir Jeremy, anong tanong niyo, sir? Sir, ask ko lang po, magkano po yung per hour OT? Wala akong data ngayon dito, sir, pero saan ka ba, sir? Anong area, anong region ka? NCR ka ba? Central Luzon po. Central Luzon, which is ang area ng Central Luzon po, Sa Pampanga po. Pampanga. Eh, wala akong data dito, sir. Pero doon, sir, tanong mo na lang. Di kita masagot ng exact dito. Basta kung magkano yung minimum at magkano yung pinaka-mandato ng dole ng overtime. Yun po yun. Wala po kaming hindi sinusunod, no? Pwede po, i-explain pa rin naman sa inyo yan. Yung mga part na ganyan. Kasi magkaiba-iba tayo, sir, ng mga rate eh. Sa Region 3 at Region 4, NCR, magkakaiba-iba. Saglit lang. Sir, gusto ko na rin namang maano, sandali lang, sir, para mas paano tayo. Wait lang. May tanong ako sa ano po. Sa ano pong schedule po ng ano? Store hours po ng Wilcon. Anong branch ka ba, sir? Anong area ka? Ano po, sa magbubukas pong bago sa Binangonan po. Binangonan. So, may training ka pa rin daw ba? Wala na. Sabi po kasi sa akin ni Ma'am, ni Ma'am Lana po ba yan? Ma'am Mars? Si Ma'am Mars po. Magte-training pa rin po ata ako sa ibang branch po. Anong posisyon mo, sir? Operator po, sir. Forklift operator. Yes po. Kasi sa ngayon, sir, ongoing yung construction kasi ng Binangonan. So, hindi ko sure kung doon ka na mismo i-deploy or baka ma-train ka. Kasi yung mga nauuna, sir, nag-training kasi sila dito sa may Taytay branch, no? Sa may San Juan branch. Apo, nagaling na po ako dun. Nag-trade test na po ako dun. Nag-trade test ka na. O baka dito ka na, diretso ka na yan, sir, sa Binangonan. Okay po. Pare-pares lang po ba ng schedule din po? Pare-parehas lang, sir. Walang kaibahan. Hindi po pwedeng mauna ka. Pare-parehas po. Tapos yung ano po yun, depende po sa ano po yung OT kung sakali. Yes, sir. May schedule tayo. Kapag kasosobra tayo sa 8 oras, yun po ay overtime. For example, I-declare na po na yun. kapag halimbawa ay pumasok ka ng 7:30, so mag-e-end po yan ng 4:30. Kung hindi pa kayo pinapauwi, marami pa kayong gagawin kasi set up yun eh. So mag-i-start ang overtime niyo, sir, from 4:30 onwards kung hanggang anong oras ka uuwi. Okay po. For example, 7:30 ka pumasok, so dito po, ang pinaka-final out mo dito sa attendance slip ay 4:30. So ang overtime in mo naman is 4:30, matik yan, 4:30 yan. No? So kung may dinner break kayo, sir, may mga dinner break po yan, kung alas 12 kayo ng gabi pakakawalan, so may dinner break po yan ng mga alas 6 ng gabi. So mag-out kayo ng dinner break dito. Then, halimbawa, na-out ka ng 6, balik kayo ng 7, then final out alas 12. May mga ganun po. Okay po, sir. Ganun po ang setup natin. Basta pag 7:30 ang schedule mo, ang overtime nyo po ay mag-i-start po ng 4:30. Okay? Klaro po? Okay po, sir. Salamat po, sir. Thank you then. Next tayo, para mag-ano tayo, wala pa tayo sa payslip, no?
Okay, so DTR of use of DTR. So ito yung sa mga DTR nga po, ito na lang yung promodizer na lang gumagamit, hindi na kayo, no? So doon sa mga such usage must be reported, monitored, assigned, supervised, timekeeping staff and HR. So sa mga hindi daw, nakalagay dito, experiencing registration issues, no? Yung mga hindi binasa yung mga biometrics. So coordinate po kayo sa coordinator natin, guys, yung sa area supervisor natin. No? Kasi hinihingian po kayo ng record ng video yan. Bibidyohin po kayo ninyo. Ipapasa po yan sa timekeeping natin, yung staff ng timekeeping. Okay, tapos pipicturean po yung mga daliri ninyo na talagang sira-sira, no? Nakabakbak na, no? Balat-balat na yung mga finger scan ninyo. So kailangan po natin makukuha yung verification natin yun. Okay? So hindi po pwede na hindi binabasa, hindi na po kayo mag-in or mag-out sa biometrics, no? Hindi, mag-ano na lang ako, mag-attendance slip na lang yung tinuro ni Sir kanina. So hindi po, kasi kapag once na na-enroll na kasi kayo sa biometrics, no? Hindi na po pipirmahan ng manager yung attendance slip nyo kasi alam niya kasi na na-enroll na kayo, pero doon nga, yung nakita niya na bakbak pala yung mga daliri mo, hindi mo nire-report, baka mapapagalitan pa po kayo. So kailangan i-coordinate nyo. Ma'am, sir, hindi po binabasa yung makikita naman, may gwardiya naman sa employees entrance. Para at least aware tayo. Okay, so nagtatanong kanina sa video, paano magkaroon ng video? ATM, ganito po. O, picturean nyo to, screenshot nyo to. Okay, nakalagay dito. Una, gagawin, mag-download daw kayo. Sa Play Store lang, ha? Download kayo ng Video Pay apps. Video Pay. Dapat may Video Pay. Okay, next, apply for an ATM by selecting Create Basic Account. Okay, doon sa app daw, piliin mo daw yung Create Basic Account. Tapos, wait for video approval of your application. Then, once approved, proceed to your choosing video branch. So, meron kasi yan doon, branch video, kung saan may malapit dyan sa area nyo, sa lugar ninyo. Pag pinoint kasi nyo, video Bacolod. Nalabas po yan kung ano-ano po yung mga branch dyan sa Bacolod na video. Pipiliin mo yon. Okay. Then, kapag ka okay na, mag-prepare kayo ng 150. At saka valid ID, no? Dalawang valid ID. Puntahan nyo na yung branch na yon, then pick upin nyo na yung card na yon, yung pinaka-ATM card nyo, no? So after claiming your card, send us copy of your account number for payroll processing. Okay? So dapat kapag binigyan po kayo ng ATM pay card, no? Video pay card po ang tawag, hindi debit, no? Hindi savings. Video pay card po ang tawag dyan, huwag niyong kalimutan. So, picturean niyo po yung ATM card. Tapos, isend niyo po sa amin yung account number. May account number pong ibibigay si BDO sa inyo. So, kapag binigay sa inyo yung pay card, nakalimutan ibigay ni Taylor yung account number, kayo po ma'am, pahingi po ng account number nito. Okay? May nakalagay pong number yan sa card, 16 digit, hindi po yan ang account number, ha? Card number po yun. Magkaiba po yung card number sa account number. Okay? So, isang paraan pa, no? Isang paraan pa ng pagkakuha ng pay card, bukod dito, is pwede po kayong manghingi sa HR nyo once na mag-deploy kayo, no? Di ba? Pupunta kayo sa HR ninyo, magkikita kayo para sa signing of contract. Banggitin nyo na rin makahingi kayo ng COA, no? Yung reference, parang referral para sa BDO na humingi kayo ng, o mag-apply kayo ng BDO Pay. Okay, pupunta lang kayo doon sa bangko na yon, na dala-dala nyo yung referral niya, o yung COA, kahit COA pwede po yun, na para sa BDO Pay. Then magdala kayo ng 150 pesos, dalawang valid ID, then punta kayo sa may malapit na BDO, then sabihin nyo, ma'am, mag-apply po ako ng BDO Pay card. Okay? So, ganun lang kasimple, no? So, ang unang paraan dito, mag-download kayo. Sa pangalawang paraan, no? Para sureball po tayo kapag nag-sign of contract kayo, nagpirma kayo ng kontrata, humingi na rin kayo ng referral sa BDO. O di kaya COE, no? Sabihin nyo dun sa HR yun na sabi po ni Sir Rino po na pwede po kami humingi ng Certificate of Employment na nagpapatunay na na-employed na kami, na-hire na kami kay EEE. Kasi baka mamaya tanungin kayo ni BDO, saan nyo gagamitin? Siyempre sa payroll, questioning kayo kung asan yung referral nyo, yung COE, magpapatunay na employed na kayo kay EEE. Ganun po, ha? So yun yung isang paraan. Magdala lang kayo ng 150 tsaka valid ID. Dalihin nyo doon sa malapit na BDO nyo. Ayun, pwede na kayo magkaroon ng BDO.
Okay? So, may question dito. Sir, tanong ako about sa video pay card, paano po ba makuha? So, nasagot ko na sir, no? Sir Xiaomi, di mo pinalitan yung pangalan mo. Sabi ni Sir Aber Salito, ilang uniform po ang free magbigay sa amin, sir? Si Wilcom po ang mag-decide yun, sir. Usually po, 2 hanggang 3 po ang ibinibigay po nila. Saan ka na-assign? Saan sino ba to? Saan ako na-assign, sir? Sa Manila po ako na-assign, Sir Vicente, no? Anyway, ito pa, sir, hindi ako makapag-video account, panakan video ako na-assign kasi sabi nila, Manila daw main office. Sir, sino to? Vicente? Ikaw ba to, Sir Vicente, Davao account? Okay, Sir Vicente, ganito po, no? Diyan sa Panakan, sir, nandyan yung kapatid ko, sir, eh. Yung janitress po dyan, kapatid ko po yan, no? Si Rowena Katulong. Kapatid ko po yan. Meron daw talagang mga empleyado dyan or meron daw talagang mga na-employed o nag-start na dyan na hindi nakakakuha kasi siyempre hindi po nila alam kung paano pagkuha, no? So ganito po, Sir Vicente, ang gagawin mo po kapag pupunta ka po doon sa office sa Matina kay Sir kaharap mo po si Sir Mike Lee or si Ma'am Catherine Locinario, si Ma'am Cat. So sabihan mo po na, ma'am, pwede po ba ako makahingi ng Certificate of Employment po para makakuha po ako ng BDO pay. No? Ganun po dapat. Okay? Kung hindi ka nakakakuha dyan sa branch na yan, pwede kang lumipat sa ibang branch. May mga ibang branch kasi na tamad. No? Ayaw nilang magbigay. Kaya ang sasabihin nila, ay hindi sa amin yan. Kasi usually po, nire-reserve nila yan dun sa mga kliyente nila. Okay, so ganun po, Sir Vicente, ang gagawin mo, hingi ka ng kay Sir Mike ng COE. O di kaya mag-download mo to. Itong instruction na to. Excuse po, ask ko lang po kung mag-apply pa rin ng BDO card kapag kung meron ng BDO Sino po card last nakaupo na year. to? Sir, paka-mute niya, sir. Bago ka magyawa-yawa dyan. Loko na. I-off ko lang yung audio kasi maririnig namin, sir, mabubulilyaso yung mga pinag-uusapan niyo dyan. Okay. So may nangungulit kasi kay sir. No? Anyway. So, ulitin ko. Sa mga kukuha ng video pay card. So, yan po yung instruction dyan. Screenshot niyo yan. Sundan niyo yan. Or, isa pang paraan, humingi kayo ng Certificate of Employment sa HR natin. No? Para sa video pay card. Video pay card, hindi debit card. Tapos, magdala kayo ng 150, mag-ready kayo ng 150, plus valid ID nyo, at least 2. Yung national ID, tinatanggap na po ngayon yan, basta meron pa kayong isang secondary ID. Yung mga PhilHealth, ganyan, PIN. Pero yung sa loyalty card ng Pag-ibig, di po na tinatanggap yan. Hindi naman po ID yan eh. Loyalty card po yan. Yung may mukha natin, no? Okay, so yun lang. COE, 150, 2 valid ID, punta kayo sa video, sabihin nyo, apply kayo ng video pay card. Or di kaya, dito sa instruction na to na naka-plus sa screen ko, ha? Okay, ang question dito, pwede po GCash. Okay, sir. So, siyempre po, dahil hindi pa po kayo makakakuha sa ngayon, no? Hindi pa naman po agad-agad makakakuha. Kapag naabutan po tayo na kasi unang payroll nyo po ay June 7, kapag wala pa po kayong pay card sa June 7, yun po, ipapasok po namin sa GCash nyo. Kaya lang, magkakaroon ng delay doon sa GCash. Kasi po, papasok muna sa amin yung account mo, sa HR nyo dyan. Then ako na po mismo, yung HR na po mismo ang mag-send money sa GCash mo. So pwedeng kinabukasan ka pa po makakasahod. Okay? Doon sa Sir. June, sino yun? Go ahead, sir. Pwede ba sir na di na kumuha ng video tapos GCash na lang isend? Okay. Ito po sir, karugtong doon sa tanong mo, Sir Kenneth. Okay, so GCash na nga, no? So sa June 7, kapag wala pa kayong video pay card June 7, GCash mo po ipapasok namin sa sahod nyo. Okay. Sa June 22, sa pangalawang sahod nyo, hindi pa rin po kayo makakakuha ng pay card. I-allowed pa rin po yun. Nasa GCash pa rin kayo sa sahod. Sa GCash nyo. Pero, Sir, sa July 7,
Awa. Oh, sino mo ba ito nagyaya? Itong sinaka-opo talaga, sir. Relax ka lang. Punan niya yan. Awa. Galit na si sir, no? Okay, Sir Richard Villanueva, ano yung sir? Awa ni punan ni. Go ahead, Sir Richard. Ay sir, may tanong lang po ako sa ano. Sa mga loan po natin sa previous company sir. Pag kung sakali po makapagpasa agad po ng SOA sa inyo, automatic po makakaltas na po agad yan Okay. sa unang sahod. Yes po, no? Mamaya, sir, atatakin natin yan. Yung mga deductions nyo na yan. Doon tayo sa payslip, para isa. Okay po, sige sir. Si Jeremy, may Thank you question po. din si Sir Jeremy. Ano yung question mo, Sir Jeremy? Sir, yung tinatanong yata po kanina dun sa may GCash kung pwedeng sa GCash na lang po talaga yung sahod, hindi na po sa card. Pwede pa po, sir, hanggang June 22 po. Una at pangalawang sahod nyo, pwede pa po sa GCash. Pero sa July 7 po, kung wala po kayong mapoprovide na video pay card, cheque po ang sahod nyo, kayo po kukuha sa opisina. Okay po, sir. Thank you. Klaro, ha? Sir Kenneth, ganun din po, Sir Kenneth, no? Okay, so ganun lang. So meron tayong dalawang payroll na i-allowed lang, no, para doon sa mga GCash na yan. Okay, so sa July 7 po na sahod nyo ay hindi na po nila i-allow yan. So magiging cheque na po ang sahod. May sahod pa rin naman. Cheque nga lang. At kayo po ang pupunta doon sa office para kunin. Okay? So, wait lang. Check natin. Ano ba yung Excuse, sir. Magkano po ang rate per day, sir? anong area ka, sir? Ano po, Commonwealth, Capitol. Okay, sa NCR, sir, dito sa Metro Manila, sir, 695 ang minimum dito, sir. Okay po, thank you. Ako, sir, Baliwag. Region Magkano ba? 3, Region 3, sir, kung magkano minimum dyan sa Region 3, yan po yung ibibigay dyan. Nasa 500 plus na yata kayo dyan? Or nasa 600 na? Hindi ako sure, sir, ha? Basta kung Thank you, magkano sir. yung minimum dyan, sir, i-explain naman ninyo yan pag nag-sign kayo ng contract. Pwede nyo itanong doon mismo sa HR yan, ha? Opo. Kasi magkaiba-iba tayo ng rate. Okay, next. O, yan na, si business form. Ayan pala yung tsura ng business form. Teka lang, may mga puris-puris na. May mga nagsusulat, ha? Wait lang, ha? Ayan na, business form. So, yun nga, ang business form natin, kapag may i-avail tayong ito, yung mga purpose na yan, ha? Okay? So, nakalagay dito, absent, vacation, sick leave, change shift. No? Ano ba yung change shift? Yung opening ka, magpapalit ka ng closing, or closing ka, magpapalit ka ng opening. Change day off, magpapalit ka ng day off. No? May lakad ka na hindi natapat sa day off mo, pwede ka makipagpalit. Okay? So, kailangan lang ng may business form. Cancel day off, no? Kapag mayroong instance na pinapa-cancel day off kayo ng manager, pero may additional 30% po yan, papaliwanag ko sa inyo mamaya yan. Then half day, kapag mag-half day kayo, no? Dapat may business form. Undertime, bago kayo uuwi, dapat may business form kayo. Kasi kung wala kayong business form, nag-undertime kayo, nag-break time kayo, tapos di na kayo bumalik, ano na po yun? Unofficial undertime po yun. So, ibig sabihin, may violation po yun, no? So, paano gagawin? Date, kung kailan kayo mag-file. Kunyari, ngayon, May 13, branch, Wilcon, kung anong branch kayo, cut off. So, kapag ngayon, cut off ng 10 to 24 yan, no? May 10 to 24, 2026. Pangalan mo, okay, position. Then kung opening ang ship mo, chichikan mo yan. Kung mid-ship naman, or closing, kailangan may check lang dyan, isa dyan. Time schedule, kung ano yung time schedule mo, kung opening ka, 7:30 to 4:30. Day off, kung Monday ang day off mo, lagay mo dyan, Monday. Ano ba yung i-avail mo dito? For example, kung a-absent ka, chichikan mo yung absent. Tapos inclusive date, siyempre yung inclusive date, onwards yun, bukas or sa susunod na araw. So kung bukas yun, so May 14. Schedule, kung ganun pa rin, so 7:30 to 4:30. Reason, take note guys, hindi po tumatanggap si HR, no? Si Triple HR ng important matters, mahalagang lakad, importanteng lalakarin. Ipapaulit po sa inyo yan guys. Kaya kailangan
naka-specific po ang reason nyo dyan. Magpapatuli po ako, or birthday ng anak ko, or kung ano man, may date po kami ng jowa ko. Bahala po kayo dyan. Basta dapat specific po yan, no? Employer signature, pipirma kayo dito. Remarks, papipirmahan nyo po yan sa manager ninyo. Okay? Kung sino po yung authorized manager dun sa branch na na-assign kayo, siya po ang pipirma niyan. Okay? Tapos, ibibigay nyo po ito dun sa coordinator natin, yung pinaghingian nyo nito, ha? Yan po ang business form. Okay? Kapag may inabil kayo, may nag-change shift kayo, nag-cancel day off, or nag-change day off na hindi kayo gumawa na ito, apektado lahat pati sweldo nyo. Okay? Klaro, ha? Kaya